Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 13 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:40 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa nagba-viral na po pinapakita na po sa YouTube yung mga kaganapan noong inaaresto si Duterte. Ay kagabi napanood ko po doon kay Kakamping. Ano ang nangyari? Opo. Ganito po ang ginagawa ko ngayon nanonood ako ng mga YouTube, tapos humahanap ako ng mga pangyayari na pwede kong talakayin. Ay actually, narinig ko na ito, pero partial lang. Opo. Pero doon kay Kakamping ay mahaba yun mahaba yung YouTube Kaya nakita ko ang buong pangyayari at nagsasalita nga at ano ang nangyari. Kaya yan po ang lalagyan ko ng komento ngayon. Ang title ko po ngayon ay Kahanga-hanga si Major General Nicolas Torre III. Yan po ang title ko ngayon. Kasi nga doon sa napanood ko kagabi. At marami na po ngayong umaga, pagbukas ko, ang dami na Ang dami nang tumatalakay dahil ang dami nang nag-release ng mga video sa YouTube. Ano yung totoong nangyari doon sa pagka-aresto ni Duterte. Ngayon ay sinearch ko na rin ito, si General Torre ay 55 years old na pala ito. Magre-retire na ito. Opo, ang alam ko 55 o 56 ang pulis at saka sundalo Age of retirement din sa kanila. Ngayon siya pala ay PNP-A class of 1993. Akala ko PMA pero kwan pala siya, Philippine National Police Academy dyan sa Cavite ata, silang Cavite ata yan pinusasan niya si Medialdia o pinapusasan niya. Opo, on account of obstruction of justice. Ay tensyonado din doon. Pinakita kasi kini-question siya bakit siya hinahawakan si Medialdia. Ay sabi niya ay aarestuhin kita sa kasong obstruction of justice. Yan po tensyonado po talaga. Ngayon ang nakita natin doon ay hindi nagpadala si General Torre sa drama ni Duterte. Opo. Puro kasi drama po yan Noon pa, sinusulat ko na yan sa sa dyaryo doon sa Philippine Daily Inquirer, sa comment section. Drama. Wala namang totoo. Puro drama. Puro make-believe. Pampelikula. Ay ang dami namang sumasakay. Ayan, hindi nagpadala sa drama ni Duterte si General Torre. At isa sa hinangaan ko dito, mag-isa lang niya. Opo, aywan ko kung may kasama siyang attorney, pero yung mga kaharap niya ay mga attorney po Si Medialdia ay attorney po yan Ay si Duterte. Attorney rin yan. At yung isa pa, mayroon pang isa na hindi ko na nakuha yung pangalan
pero hindi siya natinag. Alam ko na niluloko lang siya. Kasi nga, alam nyo po ang attorney, magaling magpaikot-ikot, pero hindi siya nadala. Ano? Ito po, ang gusto ni Duterte, na narinig ko doon, ano? Gusto niya, anak niya, ang abogado niya. Yun nga, si Sara Duterte, si BP Sara Duterte. Papuntahin daw doon at yun ang abogado niya. Ay sasagutin po natin yan, ano? Ano daw ang kasalanan niya? Tinatanong niya kay General Torre, ano ang kasalanan ko? Sabi niya. At saka, ano ang ginawa ko? Paulit-ulit po yun. Ano ang ginawa ko? Sabi niya pero ang pagkaalam ko, binasahan siya ng ng Miranda right, at dun sa Miranda right, nakasaad dun ang kaso. Crime against humanity po Ay, nagtatanga-tangahan na lang talagang ganun po talaga ang mga abogado. Parang nagtatanga-tangahan parang nalimutan niya kunyari hindi niya alam. Ay kung sumakay ka doon ay talagang madadala ka nila Pero pwede rin siguro kung tinatanong ni Duterte, Sir, babasahin ko ulit Sir, babasahin ko lang yung Miranda right. Yun. Nakasaad naman doon ano ang kaso yan po ang kaso. Ay ang pagkakuan ko dito, ang pagkaalam ko ay yan din ang ginamit ni Omar Gaddafi. Opo, at saka ni Saddam Hussein. Ano ang kaso ko? Sabi ni ni Saddam Hussein Yun Bakit po magkakahawig yan? Si Omar Gaddafi din yun din ang sinasabi niya doon sa mga tao na humuli sa kanya ano ang ginawa ko, ano ang kasalanan ko, ano ang kaso ko. Yun po ang sinasabi ni Omar Gaddafi. Mayroon pa nga siyang baril na ginto na ino-offer niya doon sa mga tao, ay hindi na masawata yung mga tao. Hinuli siya. Ganun po yan ang nangyari kay Omar Gaddafi. 40 years po yun. 40 years na nanungkulan sa Libya as president. Ito naman si Saddam Hussein, 20 years nanungkulan ito as president ng Iraq. Iisa po ang salita nila ay kasi, pero ibang topic po kasi po iisang espiritu po yan Iisang espiritu na aywan ko kung maniwala kayo, pero hindi ko naman kayo kukumbinsihin. Evil spirit po yan na nagsasalita dyan sa pamamagitan nila. Ano ang kaso ko? Hindi ba? Pero hindi ko na tatalakayin dito. Iba po yan. Iba ang kuwang yan. Ipapaliwanag ko bakit iisa ang sinasabi, iisa ang yung defense. Opo. Ngayon po ay yung pagbanggit na ano ang kasalanan ko o ano ang ginawa ko ay kuwan lang yan yung parang i-delay. Ang nakikita ko dyan, i-delay. Pero ay tama naman yung sabi ni General Torre na, Sir, sabi niya ay walang judge dito Sabi niya walang hukom. Opong, ay useless nga naman, hindi ba? Ay sinong magsasalita ay sinong titingin doon kung sino ang nasa katuwiran. Tama naman yung sabi ni General Torre, Sir, walang hukom dito. Opo. Pero
Kahapon po, kahapon ba yun? Oo, kahapon, narinig ko si Engineer Tuto Kausing na yung nga may mali ata na ginawa na si General Torre na procedure o hindi nasunod yung procedure. Rule number 59 ata, sinulat ko dito eh. Rule number 59 was violated ng ICC rule na hindi raw dinala sa judge o sa huwes. Dapat dinala. Yun ang sabi niya. Pero hindi ko naman nabasa ang buong pahina. Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, hindi ako nagtitiwala sa isang sentence lang o dalawang sentence, hindi po. Binabasa ko yung simula. Ano bang iniistorya dyan para makuha natin ang ibig sabihin? Kasi nga maaring gano'n nga ang nakasulat na may karapatan yung hinuhuli o yung tinoturn over sa ICC, may karapatan siya na humarap o humanap ng hukuman para doon muna i-process. Yun po ang nakalagay doon. Pero nga ay saan na bang hukuman gaganapin yan? Yan ang kuwan ko dyan. Kung dadalhin po sa hukuman yan, ay baka magkagulo. Opo, hindi kakayanin ng pulis. Dapat naka-perimeter fence yan at walang makapasok. Pero kung ako si General Torre, ang gagawin ko na lang ay kukuha ko ng isang hukom. Tapos pauupuin ko na lang sa silya na mayroon siyang authority naman yon. Pwede namang i-transfer po yan yung mga paglilitis pwede yan kasi nung bata ako, maalala ko yung hukom pumunta doon sa doon sa area ng yung pinagganapan ng nung bata ako, mayroong may nagdemanda na ewan ko na ngayon pinuntahan ng judge talaga yung area doon naglitis. Opo. Doon naglitis. Pwede pala kako yun. Dinemonstrate ata yung actual na pangyayari. Pwede naman yun hilingin yung judge na pupunta ron sa Nichols Air Base o kaya doon sa International Airport. Pwede naman yun. Para lang makasunod doon sa hinihiling ng batas. Pero doubt po ako diyan. Doubt po ako. At saka tatalakayin ko 'yan. Kukontrahin ko po yung sinasabi. Opo, kukontrahin ko 'yan ni Engineer Tuto Kausing. Kukontrahin ko, gagamitin ko po ang Biblia. Tinalakay ko na po 'yan maraming beses. Yung mga rules and procedures ang tawag po dyan ni Jesus Christ, ceremony of the law. Opo, ang tawag niya dyan. Wala yan. Tinalakay na po ni Jesus Christ yan. Wala yan. Opo, walang kwenta yan. At yan nga ang sinasabi niya sa mga Parisiyo. Ceremony of the law. Puro ceremony of the law. Yun nga yung mga procedure kung minsan tinatawag natin technicality. Bakit inanal-ambuid mo yung lahat-lahat dahil nga sa technicality? Mali po yan. Mali. O doon sa procedure of the law, hindi raw nasunod. Walang kwenta yan. Wala. Halimbawa, pumatay yung isang tao ay dahil hindi dumaan ba sa baryo, captain, mawawala na yung kaso niya? O malis yung mga ang nangyari kasi niyan nababaliwala dahil nga yung requirement ng batas ay nawawala kasi nababayaran ganyan o tinatakot. Ganun po.
ay simple, kahit na ikaw naman, halimbawa na ikaw ang testigo, tapos may darating po sa bahay nyo, nakaitim, hindi ba? Marami sila, nakabaril, hindi kilala. Tapos tatanungin yung anak mo, naandyan ba si tatay mo? Anong sasabihin ng anak, hindi ba? Ay, wala po, sir. Hindi ba? Simple, kahit alaga naman nasasabihin niya, naandyan, sir, natutulog. Hindi ba? At yun, pag nagtago na po yung testigo, yung umalis na ng bahay at pumunta na ng malayong lugar, wala na yan, wala ng kaso. Yun po ang sinasabi ko, pwedeng takutin, pwedeng bayaran. Ganun po yan eh. Human nature po yan. Ngayon ay ang kwan po kasi dito, yung sinasabi ni Duterte na presidente siya o naging presidente siya, igalang siya, ay ang kwan kasi, yung authority kasi ang authority ngayon ay ito si kwan si General Torre obey governing authority, yung tinalakay ko kahapon. Obey governing authority. Dapat yan ang talaga ang ipatupad. Obey governing authority. Ay bakit naman? Ang rason ko po dyan ay ipagpalagay na nagkamali. Ipagpalagay na kwan, na ganun kay dilima na alam niyang wala siyang kasalanan o gawa-gawa lang. Obey governing authority. O kahit na para sa akin po kahit na mamatay pa ako, halimbawa, ganun kay dilima, ay binayaran yung judges, yung mga judges, binayaran, sentensyado ka, patay ka, o kaya ay ibibilanggo ka ng habang buhay, kahit na pa, kasi may Diyos po babalikan po sila ng Diyos at yan po ang nangyari kay Jesus Christ, hindi ba? Alam niya na wala siyang kasalanan, alam niya na nakasulat po sa Biblia, Jesus Christ commit no sin and no deceit was found in His mouth. Wala pong deceit ang mga sinasabi niya. Totoo po yung mga sinasabi niya. Pero, bakit siya pumayag? Bakit siya sumunod sa authority ng mga Romans? Bakit siya nagpabitay? Bakit siya naipako sa krus? Ayan po kasi alam niya na mayroong Diyos madjustify siya ng Diyos. At yung nga ang sikreto po He was forsaken so that we will be forgiven. Ayan po Yun ang kwan dyan, na hindi maipaliwanag po talaga o hindi sukat maisip ng tao. Paano nangyari yan? Na na-justified tayo dahil siya na walang kasalanan ay siya ang ipinako. Hindi po, ay ako nga hanggang ngayon hindi ko maipaliwanag yan Paano nangyari yan? Ay wisdom po ng Diyos po yan Ayan po bagamat siya ay walang kasalanan ay pumayag siya na ipako siya ng mga Romans na sinulsulan naman ng mga Parisiyo. Ganun po yan sinulsulan. Hindi ba? Wala nga siyang abogado, hindi ba? Wala po siyang abogado noon At isa pa gabi, nilitis. Kahit na pala gabi, pwede palang magbukas ang mga kurte. Hindi ba? Tumilaok na yung manok, hindi ba? Tumitilaok na yung manok inabutan ng umaga. Ay kinahapunan, alas 10 daw ata, alas 10, ayun, naipako na siya. Ganun po, Pero pumayag siya kasi nga mayroong kwan yung panukala na siya ang magdadala ng ang lahat ng ating kasalanan. Kung paano hindi nga mahirap nga kung human intelligence lang ay hindi talaga hindi maipaliwanag paano yan. Ngayon ay bago ko po ibigay yung yung Bible verse na talagang ganyan po
ang nangyayari dahil sa Biblia po may record tayo na ganyan. At marami po yan, pero isa na lang itong kinuha ko. Na ganyan talaga ang sinasabi ng mga tao. Opo, kunyari hindi alam o kunyari ay nagmamaang-maangan. Ayan po, samantalang ang lakas ng loob nila Bato de la Rosa, hindi ba? Ni Digong Duterte. Bring it on! Hindi ba? Ganun po sila yan Bring it on! Ay si Duterte nga, sabi niya, hurry up! Hindi ba? ICC, hurry up! Kasi matanda na raw siya. Hindi ba? Tapos ngayon, ano daw ang kasalanan niya? Ganun po Pero bago ko po ibigay ang Bible verse, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, salamat po sa inyong lahat. Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronil, si Ibi Cumpio, Joey Valenzuela. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Daranja, Ronil Soriel, Padua Lloyd Trabiel, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack, Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muo Briac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan. Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonil, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Salamat po sa inyong ugaliin po natin ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Opo, at tuloy-tuloy na po tayo, Ano po ang nilalakad ko po dito ay talaga po ganyan kasi sa Biblia po mayroon tayong mapupulot na verse na ganyan din nung pinatay ni Cain si Abel. Opo, nung tinanong po siya ng Diyos, nasaan na yung kapatid mo? Ay hindi daw niya alam, ay pinatay niya, hindi ba? Ganun po Ito rin, ganun din Ano daw ang kasalanan niya? Ano daw ang ginawa niya? Ayan po iisa po talaga kunyari hindi niya alam, hindi ba? Ito po sa Genesis 4:9. Then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? Tinatanong niya He said, I do not know. Am I my brother's keeper? Tinanong pa niya kung siya daw ang tagapagtago ng kanyang kapatid. Ay pero dapat talaga yan na ang kapatid natin ay proteksyonan natin o ang kababayan natin o ang pamilya natin o ang bayan natin ay proteksyonan natin.
o ang ari-arian natin. Natural lang yan. Pero ang sabi niya, am I my brother's keeper? Pero sinabi na muna niya na hindi niya alam, I do not know, nung tinanong siya, saan yung kapatid mo na si Abel? And he said, what have you done? Tinanong siya ng Diyos, ano ang ginawa mo? Sabing ganun ay hindi po siya makapagtago sa Diyos The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ay hindi ko rin maintindihan ito. Bakit yung dugo ng tao na pinatay ay umiiyak pa? Malamang ito yung mga kamag-anak siguro ay hindi lang natin masigurado kasi ay yan lang ang nakasulat The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Ay pero nga ay sinabi dito from the ground kasi saan ba pupunta yung dugo? Di doon sa lupa, hindi ba? Sisip-sipin ng lupa, hindi ba? Umiiyak daw. Ay humihingi ng hustisya, hindi ba? Hustisya po yan, sumisigaw ng hustisya. Ngayon, ano po ang sagot ni Cain sa Diyos nung tinanong siya? Nung tinanong siya ng Diyos na, where is your brother Abel? Or where is Abel your brother? At nag-answer naman si Abel si Cain, I do not know. Hindi niya alam. Hindi ba? Ganon din si Duterte. Ano ang kasalanan ko? Sabi niya, ano ang ginawa ko? Ayan po, hindi ba? Parehas ng parehas po Huwag na po tayong magtaka sa ganyan. At pasalamat naman tayo kay General Torre at naging matatag siya. Hindi siya natinag sa ganyang style. Hindi ba? Hindi siya natinag Aywan ko, may pinukpok ata doon na pulis na isa na nagbukol yung kwan pinukpok ng siguro yung vanity, yung handbag. May mga kwan po yan Pero ibang topic po yan saludo po tayo sa ating mga kapulisan at sa ating authority na isagawa nila yan na walang aberya. Although na may baga aberya pala na maliliit lang, very minor yan very minor. Ang sinasabi ko ay yung hindi nagkabarilan o hindi nagkaputukan. Opo. Sige po at hanggang dito na lang po At sana po sa aking pagbablog ay may natutunan tayo o may wisdom tayo na nakukuha sa Panginoon. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.